Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Cheers po tayo. Kapeng mainit. Akalaan nyo parang sunod-sunod ho yata yung hindi magandang tama sa mga tormentors ni VP Sara. Nitong nakalipas po na mga araw mga kaibigan, naibalita natin kahapon, itong si CIDG Chief, itong si General Nicolas Torre, sinampahan po ng kasong kriminal dahil po naman dun sa isinilbi na Xerox o photocopied red notice sa isang negosyante, mga kaibigan. Ngayon naman, isa pang tormentor, nagbibida-bidahan dyan sa kamera sa mga investigasyon nitong nakalipas ng mga buwan sa tanggapan ni VP Sara at yung umano'y confidential fund nito. Ito yung nagmamagaling akala mo kung sinong tanong ng tanong. Tanong ng tanong, singit ng singit, na wala naman sa ayos. Walang iba kundi ang isa sa mga napiling prosecutors dyan sa impeachment trial ni VP Sara. Ito pong si Congresswoman Jinky Luistro ng ikalawang distrito po ng Batangas, mga kaibigan, ay inireklamo din dyan sa tanggapan ng ombudsman dahil po naman sa kasong graft, vote buying at misuse of government funds. Ito nga po yung sinasabi ko na nagbubumerang sa kanila Yung mga bumabanat po kay VP Sara, mga kaibigan, doon sa kanilang isinagawang mga investigasyon, nagbubumerang sa kanila Bumabalik sa kanila. Yung binabanggit nilang mga kaso na maaring isampa kay VP Sara at kung ano-ano pa ngayon, bumabalik sa kanya, sa kanila. Misuse of government funds, di ba? Ito yung umano'y paglustay ng confidential fund ng Office of the Vice President na iniimbestigahan nito, na hindi naman dapat silang nag-iimbestiga kundi ang Commission on Audit, hindi ang Kamara. Pero tignan mo ngayon, siya na yung sinampahan ng katulad ng kaso at inireklamo dyan sa tanggapan ng ombudsman. Gayon din si General Torre, kasong kriminal na isinampa sa kanya ng isang negosyante. So, katotohanan lamang yan, mga kaibigan, na ang buhay ay parang gulong umiikot. Minsan nasa ibaba ka, minsan nasa itaas ka. Kaya kung nasa itaas ka, huwag kang magmalabis. Ang anonymous complaint ay isinampa laban kay Luistro, mga kaibigan, dahil sa umano'y paglustay nito at paggamit sa social aid programs ng pamahalaan katulad po naman ng AIX, TUPAD, ang AKAP, at maging ang mga national scholarships bilang pamamaraan ng kanyang maagang pangangampanya ngayong 2025 May elections, mga kaibigan. Anonymous nga lang yung nag-file ng reklamo sa kanya dyan sa ombudsman. Pero nakita niyo yung isang video na kumakalat nitong si Jinky Luistro, mga kaibigan. Namumudmud siya ng pera. Nakaupo siya tapos nakapila yung tao. Isa-isa, binibiyayaan niya ng pera, binibigyan ng pera. Ang haba ng pila Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga pundong pinamimigay nila. Pundo ng bayan yan Pero hindi dapat silang namimigay niyan. Pinagbabawal nga ng COMELEC yan, di ho ba? Base dun sa ihinihaing complaint, mga kaibigan, ang pamamahagi ng aid na kasama sa mga tarpaulins ni Luistro, kung saan nandun yung mga pagmumukha niya at mga political slogans, dahil nga kakandidato malinaw daw na paglabag, mga kaibigan, sa umiiral na batas dyan po naman sa eleksyon na pinaiiral nga ng Commission on Elections, mga kaibigan. There are also statements, meron ding mga
meron ding mga binitawang salita ang ilang mga nakasaksi na patuloy silang nakakatanggap ng ayuda. Nakakatanggap sila ng ayuda, depende kung sino yung gusto nilang susuportahan. Kumbaga parang pinapipili nitong si Luistro yung mga tao kung sino yung gusto nilang suportahan. Kumbaga itatanong muna, susuportahan mo ba ako yung kalaban ko? Makakatanggap ka sa akin kung ako yung susuportahan mo. Parang ganun ang nais niyang iparating Ang naturang complaint, mga kaibigan, ay kasama sa mga ebidensya na nakuha kay Luistro mismo, dyan sa kanyang Facebook account mismo, kung saan halatado, masyadong halatado, ang kulay ng kanyang mga aktibidad. Kung saan yung mga aktibidad po na yan ay ibinaban o ipinagbabawal sa kasagsagan po ng election period dyan sa ating bansa. Inihayag naman ho yan, inisa-isa ng COMELEC kung ano yung mga hindi dapat gawin ng mga kandidato Pero malinaw ho dyan sa mga nakuhang ebidensya laban kay Luistro, dyan mismo sa kanyang Facebook account, maraming mga paglabag na ginawa ang kongresista kasama ng kanyang mga kagrupo na hindi umaayon dyan sa mga patakaran na nais o nilatag ng Commission on Elections o COMELEC, mga kaibigan. Magugunita na itong si Luistro, bukod sa pamamahagi po niya ng pera na hindi mo alam kung kanino nangyari sa napakahabang pila, marami pa umano siyang kinakitaan, umano siya ng marami pang paglabag ng mga aktibidad dyan sa kanyang Facebook account, mga kaibigan. Si Luistro ay sinasabi pong nilabag niya ang Republic Act 3019 o mas kilala po sa tawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng mga public officials, mga kaibigan. Bukod ho dyan, nilalabag din niya umano ang Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Napakahalaga niyan, mga kaibigan, na kapag ikaw ay kumalas na o umalis ka na doon sa panuntunan ng mga standards na ito ng isang public official, nakakahiya ka na. Nakakahiya ka na sa mga botante kung alam nila, mga kaibigan. Ang problema sa mga botante, kung nabigyan mo ng ayuda, kahit may paglabag ka pa, wala ring mangyayari. And requested that he be suspended while being investigated. Ayan. Ano kayong mangyayari dito, mga kaibigan, kung tumatakbo siya, di ba? Tumatakbo siya ngayong eleksyon at sususpindihin siya ng ombudsman. Paano kayo yung kandidatura niya mangyayari dito, habang iniimbestigahan? Katulad nung naalala nyo yung nangyari dyan sa governor ng Cebu, si Gwen Garcia, mga kaibigan. Malapit na yung eleksyon pero sinuspindi siya. Sinuspindi siya ng ombudsman. Sana po, bigyang pansin kaagad ito ng ombudsman dahil magbubukas so ito ng marami pang kaso. Magbubukas ito ng it will open the floodgate, ng mas marami pang kandidato na gumawa nito. Hindi lang itong si Luistro, mga kaibigan. Pero para sa akin, yung mga nangyayaring ganyan, parang bumabalik sa kanila Nagbo-boomerang sa kanila yung labis-labis ho na kanilang pang-uupak kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang tanggapan. So antabayanan lamang ho natin sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Baka ho pwede nyo muna akong bigyan ng isang subscription lamang, maligayang na ho tayo. Maraming salamat, mga kaibigan. God bless you all. Thank you.